Marami sa atin, para sa silky straight hair o kaya naman ay paandar na curly waves, ang ultimate weapon, blower at curler. Iwas bad hair day na, level up pa ang postura. Pero papaano kung ang gamit mong produkto, imbis na makatulong sa iyong mag-glow, literal na muntik nang sumabog? Naku po! Para sa negosyante at content creator na si Christine, ang pag-aayos ng sarili hindi po pwedeng mawala. Hindi lang daw dapat presentable, kundi malinis at hygienic din. Talaga namang maalaga siya, lalo't ngayong buntis siya. Every morning, ang routine ko talaga is ganon. Maliligo, magpapatuyo ng hair. Kasi nga, magko-content ako. Ganon yung routine ko since I'm pregnant and hirap na akong gumalaw. Dahil madalas sumaharap sa mga tao, hindi rin po pwedeng mawala ang mga produktong gamit sa buhok at sa mukha. Lalo pat bilang content creator, nagbibigay si Christine ng reviews tungkol sa mga ginagamit na produkto. Gaya ng hair blower na binili niya online. 300 lang naman, pero somehow, I expected na mangyayari na yun. Kaya nang minsang subukan ang bagong biling hair blower and dryer, i-video niya ang unang paggamit nito. Sa video, marahan niyang isinusuklay ang dryer sa buhok para matuyo ito. Nang biglang tumunog ito. Umusok. At pumutok. Sabay bitaw si Christine dahil sa init nito. Tinry ko, tinodo ko, hinay ko talaga siya para mas mainit. Tapos ayun, biglang siguro mga 7 seconds, 10 seconds. Ang ingay niya na talaga. Pumutok talaga siya. So, umuusok talaga siya. Nagulat ako. Agad tinanggal ni Christine sa saksakan ang blower. Ayon sa Bureau of Fire Protection Information Officer na si Superintendent Ann Atienza, posibleng depektibo o walang kalidad ang blower na nabili ni Christine. You can conclude doon na parang nag-overheat or nag-malfunction, to be exact, yung product na ginagamit niya. Ayon sa BFP, posibleng magdala ng peligro ang mga gamit na hindi nasuri, lalo't gumagamit ng kuryente. Ang dangers nito, the probability ng pagkakaroon ng aksidente sa kanya at baka further damage ay pagkakaroon ng insidente ng sunog. Ayon sa ating dermatologist na si Dr. Jean, delikado para sa buhok at sa balat kung depektibo ang produktong gamit. Pwedeng makabreak ng hair, makasunog ng scalp. Pwede rin pag nagulat ka, diba? Pwede mong matamaan yung face mo, masunog yung face mo. Or maitapon mo yun, no? Or masunog din yung kamay mo. Baka electric current, no? Ma-electrocute. Wala naman daw masamang gumamit ng hair blower, basta dekalidad ito. Kapag bumibili kayo ng mga ganitong product, you have to make sure that the quality is really good. Payo naman ng BFP, kapag biglang pumutok at lumiyab ang produktong nabili, agad bunutin sa saksakan o patayin ang supply ng kuryente. At kung kinakailangan, agad na tumawag ng bumbero. Kung aksidenteng napaso o nasunog ka nito, hugasan naman ito ng tubig para hindi maimpeksyon. Maging conscious din tayo sa pagbili ng mga gamit, especially online. Kasi nga, hindi natin masabi, baka ito ay mga low quality, wherein yon ang madalas nagiging cause ng pagkakaroon ng insidente. At huling paalala ni Doc Jean para sa mahilig gumamit ng hair blower, Try mo muna, i-on mo muna, wag diretso ka agad sa buhok. So I would advise that they start always with the lowest setting. And then, gradual na iunti-unti. Iba kasi full blast ka agad eh. No? So para matry mo muna how it will work on your hair. mga kapuso, laging tandaan, maging mapanuri sa pagbili ng mga produkto online.
Unahin lagi ang kaligtasan para makaiwas sa aksidente o kapahamakan.